Narito ang pagsasalin ng mga materyales sa Filipino, ang lihim ng Pamilya Santos Kabanata 1, Wasak na Pagsasama Manila, Pilipinas. Nakatanaw si Isabela Santos sa salamin sa kanyang silid. Isa siyang batang babae, puno ng buhay, may mga pangarap at ambisyon. Ngunit ngayon, tila gumuho na ang lahat. Nakikita niya ang isang estrangherong babae sa salamin, isang babaeng matatag ngunit puno rin ng sakit, isang nabubuhay sa pagsasamang walang pagmamahal at puno ng karahasan. Hindi na siya ang batang babaeng pumasok sa Pamilya Santos na puno ng pangarap. Nang gabing ikinasal siya kay Gabriel Santos, anak ng kilalang pamilya ng mga negosyante, inakala niyang magkakaroon siya ng masayang buhay, isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ngunit sa maikling panahon, napagtanto niyang isa lamang itong balat kayo. Hindi si Gabriel ang asawang inaasahan niya. Siya ay malamig, walang pakialam, at kung minsan ay mapang-abuso sa emosyonal. Wala silang koneksyon, at ang Pamilya Santos, sa lahat ng kanilang kapangyarihan at kayamanan, ay lalo lamang siyang pinalungkot sa sarili niyang tahanan. Si Gabriel, ang taong minahal niya noon, ay tila itinuturing na lamang siya bilang isang bagay sa pamilya, isang instrumento upang mapanatili ang kanilang reputasyon at kapangyarihan. Hindi sila nagbabahagi ng kagalakan, kalungkutan, o kahit katiting na pagmamalasakit sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Isabela na siya ay sinasakal ng higit pa kaysa dati. Tuwing Sabado at Linggo, kapag umuuwi si Gabriel, madalas siyang lasing at pinapuna siya sa mga walang kabuluhang bagay. At kagabi, sumobra na ang lahat. Sinaktan siya ni Gabriel dahil sa walang kwentang dahilan, isang pagbubugbog dahil hindi niya nagawa ang gusto nito. Dahan-daang bumalik si Bella sa kama. Tinitigan ang telepono sa mesa. Inisip niya si Marco Ramirez, ang kanyang dating kaibigan at mahusay na prosecutor na nakilala niya noon. Si Marco ang tanging nakakaintindi sa kanya, ang tanging hindi humuhusga sa kanya sa panlabas niyang anyo. Pinrotektahan na siya nito nang pumasok siya sa Pamilya Santos. Ngunit ngayon, hindi na sila nagkikita. Hindi niya alam kung may pakialam pa ba si Marco sa kanya. Ngunit alam niya ang isang bagay, kailangan niya ng tulong. Umingat siya, matatag ang tingin. Hindi ako maaaring mabuhay ng ganito magpakailanman, naisip niya. Kailangan kong magbago, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kabanata 2, Mga lihim na nakabaon kinabukasan, nagpasya si Isabela na hindi niya hahayaang kontrolin siya ng takot at pag-aalala. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring mabuhay magpakailanman sa ganitong pagkakulong. Sa lahat ng kanyang natitirang lakas ng loob, nagpasya si Bella na alamin ang mga lihim sa likod ng Pamilya Santos. Sinimulan niyang magsaliksik sa mga nangyari sa pamilyang ito. Sa bawat araw, nararamdaman niyang mas malapit siya sa katotohanan, ngunit lalo rin siyang nahihila sa mga laro ng kapangyarihan na hindi niya alam. Ang Pamilya Santos ay hindi lamang mayaman dahil sa mga legal na negosyo, kundi pati na rin sa mga mapanganib na transaksyon, kasama ang mga makapangyarihan sa gobyerno at lipunan. Natuklasan niya na si Gabriel ay hindi lamang isang tagapagmana ng reputasyon, kundi pati na rin bahagi ng mas malalaking plano sa pagmanipula ng merkado at panunuhol sa mga opisyal. Isa sa mga madilim na lihim na natuklasan ni Bella ay ang pagkakasangkot ng Pamilya Santos sa malawakang panloloko sa real estate, na naging dahilan upang mawala ang ari-arian ng libu-libong tao. Sa tulong ni Marco, nakakuha si Bella ng mga mahahalagang dokumento-ebidensya ng mga ilegal na gawain ng Pamilya Santos. Si Marco, isang mahusay na prosecutor, kahit na nahihila pa rin sa mga estratehiya ng pamahalaan, ay nakahanap ng paraan upang tulungan si Bella na protektahan ang kanyang sarili. Naniniwala siyang kailangang ilantad ang mga lihim na ito. Kabanata 3, Unang paghaharap. Isang gabi, nang umuwi si Gabriel pagkatapos ng isang mahalagang pagpupulong, hindi na nakapagpigil si Bella. Naghanda na siya ng isang plano. Hindi niya gustong mabuhay lamang sa dilim ng pang-aabuso at panlilinlang. Kailangan niyang linawin ang katotohanan.
Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa mga hindi kilalang biktima na sinaktan ng pamilya Santos. Nang pumasok si Gabriel sa sala, tumayo si Bella, humarap sa kanya. Gabriel, alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng iyong pamilya. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan na ito. Hindi mo lamang ako niloloko, kundi pati na rin ang maraming iba pang tao. Tinitigan siya ni Gabriel, malamig ang tingin. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Hindi mo kailanman matatalo ang pamilya ko. Ngunit hindi umurong si Bella. Naghanda siyang mabuti at ngayon ay mayroon na siyang lahat ng ebidensyang kailangan upang ibagsak ang pamilya Santos. Hindi na ako natatakot sa iyo. At hindi ko hahayaang kontrolin mo ang buhay ko. Kabanata 4, ang pagsagip ni Marco. Nagpasya si Bella na hanapin si Marco, ang tanging taong makakatulong sa kanya na ibunyag ang lahat ng lihim at talunin ang pamilya Santos. Bagaman matagal na silang hindi nagkikita, ang kanilang pagtingin sa isa't isa ay hindi pa rin kumukupas. Si Marco, tulad ng isang matalik na kaibigan, ay naging isang kasama sa pakikipaglaban upang ipagtanggol ang katotohanan. Nagsimulang magtulungan sina Marco at Bella upang ilantad ang mga lihim ng pamilya Santos, na humaharap sa mga puwersang mas malaki pa kaysa sa batas. Bagaman alam nilang hindi magiging madali ang laban na ito, alam ni Bella na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumindig at lumaban. Kabanata 5, mga kalaban mula sa dilim. Matapos harapin si Gabriel at magbigay ng unang babala, nakaramdam si Bella ng malaking pagbabago sa kanyang pag-uugali. Hindi na siya ang asawang nagtitiis sa pamilya Santos. Gayunpaman, nang simyulang maramdaman niya ang kaunting kapangyarihan, nagpakita ang mga anino mula sa nakaraan. Hindi naging kasing dali ng inaakala niya ang lahat. Ang pamilya Santos ay hindi basta-basta nagpapatalo. Ang mga pampulitikang pakana, mga lihim na kasunduan sa negosyo, at mga manlulokong nasa likod ng kapangyarihan ni Gabriel ay lalo lamang nagpahirap sa sitwasyon. Isa sa mga kilalang personalidad ay si Carlos de la Cruz, isang makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo at matagal ng kaalyado ng pamilya Santos. Si Carlos ay hindi lamang isang malapit na kaibigan ni Gabriel, kundi pati na rin isang taong may kakayahang manipulahin ang mga desisyon ng gobyerno at mga organisasyon ng lipunan. Habang papalapit si Bella sa katotohanan, lalo niyang napagtanto na ang pamilya Santos ay hindi lamang isang mayaman na pamilya, kundi pati na rin mga taong nagmamanipula sa lipunan. Upang protektahan ang kanilang karera at posisyon, hindi sila nag-aatubiling gumamit ng anumang paraan, mula sa panunuhol hanggang sa pang-aapi sa mga walang sala. Isang gabi, habang naghahanda si Bella para sa susunod na pagpupulong kay Marco, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Carlos de la Cruz. Malamig ang kanyang boses, walang bakas ng pagkakaibigan. Isabella, sa tingin ko, oras na para maunawaan mong hindi lahat ng ginagawa mo ay maaaring maging tama. Hindi madaling talunin ang pamilya Santos. Dapat mong malaman na may mga bagay na hindi mo mauunawaan. Alam ni Bella na ang tawag na ito ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang malinaw na pagbabanta, at si Carlos, ang nasa likod ng maraming pakana ng pamilya Santos, ay nagpapadala ng senyales na hindi magiging madali ang lahat. Kabanata 6, ang paghigpit ng sila sa mga pagbabanta mula kay Carlos, napagtanto ni Bella na hindi lamang niya kinakalaban ang pamilya Santos, kundi pati na rin ang isang malawak na sistema ng korupsyon. Hindi na niya magagawa ang lahat ng basta-basta. Ang bawat desisyon ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Kinabukasan, muling nagkita sina Bella at Marco sa isang maliit na coffee shop sa labas ng Maynila. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang dating kaibigan, at nakaramdam ng pag-aalala sa mga mata nito. Si Marco ay hindi lamang isang kasama sa paglalakbay na ito, kundi pati na rin bahagi ng mga madilim na lihim na itinatago ng pamilya Santos. Alam niyang hindi madali kay Marco ang kanyang trabaho, ngunit nagpasya siyang tulungan siya dahil sa katarungan at pagmamahal kay Bella. Marco, hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa, sabi ni Bella sa matatag na boses.
Kung wala ka, hindi ko mahaharap ang pamilya Santos, at tiyak na hindi ko mailalantad ang lahat ng ginawa nila. Tumango si Marco, ngunit may pag-aalala sa kanyang boses. Ngunit Bella, hindi lahat ng bagay ay tulad ng iniisip natin. Ang pamilya Santos ay may matibay na proteksyon mula sa mga tao sa gobyerno. Maaari nila tayong itago anumang oras. Kung gayon, kailangan nating maglaro sa paraan nila, sagot ni Bella. Hindi natin ito gagawin ng mag-isa. Mayroon akong plano, at ikaw ang susuporta sa akin. Sinimulan ni Bella na bumuo ng isang matapang na plano, gamit ang ebidensya na nakalap niya tungkol sa pamilya Santos at isinama ang impormasyon na mayroon si Marco tungkol sa kanilang mga relasyon sa gobyerno. Nagpasya siyang ibagsak ang buong pamilya Santos mula sa loob, na pinapabayaran sa kanila ang mga krimen na itinago nila sa loob ng maraming taon. Kabanata 7, Mapanganib na daan. Habang nagsisimula ng maganap ang plano ni Bella, nararamdaman na niya ang mga pagbabago sa paligid niya. Sinimulan na siyang tingnan ng may pagdududa ng mga miyembro ng pamilya Santos. Si Gabriel, kahit na nagpakita ng pagiging malamig, ay hindi pa rin maiwasang makaramdam ng pag-aalala nang makita niyang hindi na siya nagtitimpi tulad ng dati. Kasama si Marco, lalong lumayo si Bella sa pagkuha ng mga dokumento mula sa mga miyembro ng pamilya at mga kasosyo sa negosyo ng mga Santos. Ginamit niya ang kanyang talino upang makipag-ugnayan sa mga taong maaaring tumulong, habang pinapabilis din ang mga pagsisiyasat. Upang maghanap ng mga hindi mapagkakaila na ebidensya tungkol sa mga lihim na aktibidad ng pamilya Santos. Isa sa mga mahahalagang punto sa plano ni Bella ay nang lapitan niya si Evelyn Santos, ang kapatid ni Gabriel. Si Evelyn ay isang kaakit-akit at madaling masaktan na babae, na laging nabubuhay sa anino ng kanyang kapatid. Alam ni Bella na si Evelyn, kahit na bahagi ng pamilyang ito, ay hindi lubusang sumasang-ayon sa kanilang mga aksyon. Sinimulan niyang buuin ang relasyon kay Evelyn at unti-unting pinukaw ang kanyang pagdududa tungkol sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nang simulang ibunyag ni Evelyn ang mga lihim sa pamilya, hindi inaasahang pinatay siya ng isang lihim na mamamatay tao. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot kay Bella at Marco na hindi nila makukumpleto ang plano nang hindi nagbabayad ng mataas na halaga. Kabanata 8, Huling paghaharap. Ang pagkawala ni Evelyn ay naging isang punto ng pagbabago sa laban na ito. Alam ni Bella na hindi siya patatawarin ng pamilya Santos, at lalo na hindi siya hahayaan na sirain ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, mas determinado siya kaysa dati. Kasama si Marco, unti-unting nilalapitan ni Bella ang mga taong sangkot at nagsasagawa ng karagdagang pagsisiyasat tungkol sa mga aktibidad ng pamilya Santos. Inihahanda niya ang sarili para sa isang huling paghaharap, kung saan ang lahat ng katotohanan ay ibubunyag sa liwanag. Ang lahat ay naging mas tense kaysa dati nang harapin ni Bella ang mga taong nasa likod ng pamilya Santos. Kabanata 9, Bagong relasyon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Evelyn, lalong lumalaki ang pag-aalala ni Bella, ngunit kasabay nito, mas malakas kaysa dati ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi titigil ang pamilya Santos dahil lamang sa isang pagkamatay. Sila ay malalakas, na laging naghahanap ng paraan upang protektahan ang kanilang kapangyarihan at ari-arian sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi na nag-iisa si Bella sa laban na ito. Si Marco, kahit na may mga pag-aalinlangan tungkol sa kung magtatagumpay ang kanilang plano, ay patuloy pa ring panig sa kanya. Ang pag-aalala ni Marco kay Bella ay lalong nagiging malinaw, at ang relasyon sa pagitan nila ay unti-unting nagiging malapit. Kahit na ang damdamin ni Bella kay Marco ay malinaw, sa kanyang isipan, alam niyang ang paghihiganti at ibagsak ang pamilya Santos ang pangunahing prioridad. Tanging kapag nakumpleto na iyon, maaari na siyang mabuhay ng malaya. Gayunpaman, sa gitna ng tensyon, nakilala ni Bella ang isang bagong tao, si Leandro Reyes, isang sikat na mamamahayag na may malakas na boses sa komunidad at madalas na kinakalaban ang mga pamilya ng negosyante. Si Leandro ay isang tao na puno ng karisma, matalino,
at may malaking impluwensya sa lipunan. Matapos malaman ang tungkol sa kwento ni Bella, nagpasya siyang panig sa kanya, tinutulungan siyang ihatid ang mensahe at ilantad ang mga lihim ng pamilya Santos. Sa simula, hindi lubos na nagtitiwala si Bella kay Leandro. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon at pananaw ay unti-unting nagpabago sa kanyang isip. Si Leandro ay hindi lamang makapangyarihan sa media, kundi pati na rin isang tao na may kakayahang mag-access ng impormasyon na hindi kayang gawin ni Bella. Sa tulong ni Leandro, unti-unting nagtatayo si Bella ng isang bagong plano, na nagpapalawak ng saklaw ng laban, hindi lamang upang labanan ang pamilya Santos, kundi pati na rin upang subukan na sirain ang imperyo na kanilang itinayo sa loob ng maraming dekada. Kabanata 10, Isang biglaang pagbabago sa tulong ni Leandro. Nagsimula nang maunawaan ni Bella ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga relasyon sa negosyo ng pamilya Santos at ang mga malabong transaksyon na ginawa ni Gabriel kasama ang kanyang ama, si Don Antonio Santos, kasama ang mga internasyonal na korporasyon. Ngunit nang tila malinaw na ang lahat at kailangan lamang ni Bella na gumawa ng isa pang hakbang upang ilantad ang lahat ng ebidensya, naganap ang isang biglaang pagbabago. Sa isang lihim na pagpupulong kasama sina Marco at Leandro, nakatanggap si Bella ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Gabriel. Hindi siya galit, sa halip ay nagpakita ng pagiging kalmado, halos masyadong kalmado. Isabela, alam ko na ang lahat. Akala mo ba hindi ko napansin ang ginagawa mo? Hindi mo matatalo ang pamilya Santos, at hindi mo ako maaaring lokohin magpakailanman, sabi ni Gabriel sa telepono. Nagulat si Bella, nakaramdam ng lamig na damaloy sa kanyang likod. Alam na ni Gabriel ang lahat, at alam niyang lumayo na ang lahat. Hindi na sila naglalaro sa mga simpleng patakaran. Si Gabriel ay hindi lamang isang malupit na asawa, kundi pati na rin isang tao na may kakayahang kontrolin ang lahat, mula sa politika hanggang sa lipunan, mula sa dilim hanggang sa liwanag. Ngunit ang mas nakakatakot ay, nagbigay pa si Gabriel ng isang alok, maaari kang umalis, Isabela. Kung gagawin mo ang hinihiling ko, pananatilihin kong tahimik ang lahat ng iyong lihim. Magkakaroon ka ng lahat ng kalayaan na gusto mo. Alam ni Bella na hindi ito isang normal na imbitasyon. Ito ay isang sapilitang alok, kung saan ang bawat pagpipilian niya ay magdudulot ng malubhang kahihinatnan. Sa isang saglit, pakiramdam ni Bella ay itinutulak siya sa isang sulok, walang paraan upang makatakas. Kabanata 11, ang planong ibagsak sa kabila ng pagbabanta at pagkadismaya, hindi sumuko si Bella. Nauunawaan niyang kung tatanggapin niya ang alok ni Gabriel, hindi niya kailanman mababawi ang kanyang kalayaan. Ang pamilya Santos ay magpakailanman ng kokontrol sa kanyang buhay. At isang bagay ang sigurado, hindi niya kailanman hahayaang mangyari iyon. Lalong tumindi ang paglaban ni Bella nang magpasya siyang ibagsak si Gabriel at ang pamilya Santos mula sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya umaasa kina Marco at Leandro. Bumuo siya ng isang lihim na alyansa sa ilang mga kasosyo sa politika at negosyo, mga taong hindi gusto ang pamilya Santos at naghahanap ng pagkakataon upang labanan sila. Sinimulan ni Bella na planuhin ng maingat. Gagamitin niya ang mga lihim ng pamilya Santos upang itulak sila sa isang mahirap na sitwasyon. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado ng mabuti, hindi lamang upang protektahan ang kanyang sarili kundi pati na rin upang matiyak na hindi na patuloy na mabubuhay ang pamilya Santos bilang isang imperyo ng kapangyarihan. Isang gabi na puno ng tensyon, si Bella, kasama sina Marco at Leandro, ay naghanda para sa isang malaking hakbang. Hahayaan niya ang publiko at media na malaman ang tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng pamilya Santos. Nagpasya si Bella na wala ng anumang pagpapabeya. Kailangan nilang magbayad. Kabanata 12, ang huling paghaharap sa nakahandang plano, sina Bella, Marco, at Leandro ay magkasamang humarap sa malalaking hamon. Kailangan nilang makipaglaban hindi lamang sa pamilya Santos kundi pati na rin sa buong sistema ng korupsyon na matagal nang nagtatago sa katotohanan.
Ang bawat hakbang nila ay unti-unting maglalantad ng lahat, at ang laban na ito ang magpapasya sa kapalaran ng pamilya Santos at maging ang buhay ni Bella. Ang kwento ay patuloy na umuunlad ng may tensyon, kung saan ang bawat hakbang ni Bella, Marco, at Leandro ay hindi lamang isang laban para sa katarungan, kundi pati na rin isang paglalakbay na puno ng panganib, pag-ibig, at sakripisyo. Nagpatuloy tayong bumuo ng kwento na may mga tense, hindi inaasahang, at dramatikong mga pangyayari. Gusto mo bang ipagpatuloy natin ang susunod na bahagi o magdagdag ng iba pang mga elemento? Sige, ipagpatuloy natin ang kwento. Heto na ang kasunod, Kabanata 13, Bagyo sa Politika. Sa planong ilantad ang pamilya Santos, hindi naiwasan ni Bella ang mga unang pagkabigla habang hinaharap niya ang mga resulta ng kanyang mga aksyon. Ang hindi niya inaasahan ay, nang magsimulang mapunta ang pamilya Santos sa mahirap na sitwasyon, ang politika at mas malalaking puwersa mula sa labas ay nagsimula ring kumilos. Isang umaga, nakatanggap sina Bella at Marco ng isang nakagugulat na balita. Isa sa mga malapit na kaibigan ng pamilya Santos si Carlos de la Cruz, ang lalaking may malalim na relasyon sa gobyerno at mga makapangyarihang negosyante ay nasa Manila upang mag-organisa ng pagpupulong sa mga mataas na opisyal, walang iba kundi ang Pangulo. Nagpapakita si Carlos ng isang kampanya upang sirain ang buong plano natin, sabi ni Marco, tensyonado ang mukha. Kung magtagumpay siya, mawawala sa atin ang lahat. Tiningnan ni Bella si Marco, na malinaw na nararamdaman ang tensyon sa hangin. Hindi siya natatakot, ngunit sa kanyang puso, alam niyang humaharap sila sa isang napakalaking kaaway, at hindi ito isang simpleng laban. Kailangan nating gawin ng mas mabilis, sagot ni Bella, determinado ang boses. Kailangan nating maghanap ng paraan upang labanan ang puwersang ito kaagad. Tumango si Marco, ngunit sa kanilang harapan ay isang bagyong pampulitika na hindi nila makontrol. Sa pagsali ni Carlos de la Cruz, hindi na lamang problema ng pamilya Santos ang laban. Lumampas na ito sa saklaw ng pamilya, na naging isang labanan sa kapangyarihan na kinasasangkutan ng buong sistema ng politika at ekonomiya ng bansa. Kabanata 14, Madilim na bahagi. Sa liwanag kinabukasan, nakatanggap si Bella ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Leandro Reyes. Ipinabatid niya na nagpaplano ang pamilya Santos na lumikha ng isang kampanya sa media upang ibagsak si Bella at itulak ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanilang pamilya sa limot. Isang bahagi ng estratehiyang ito ay ang paglikha ng mga atake sa pagkatao ni Bella, na lumikha ng mga maling tsismis tungkol sa kanya at kay Marco. Nagiging mas seryoso na ang lahat, Bella, sabi ni Leandro sa telepono. Magsisimulang magduda sa iyo ang buong bansa, at hindi na ito nasa kamay mo. Napagtanto ni Bella na ang laban na ito ay papunta na sa isang mahalagang punto. Hindi na lamang ginagamit ng pamilya Santos ang pananakot at karahasan upang kontrolin ang lahat, ngunit ginagamit din nila ang kapangyarihan ng media upang wasakin ang lahat ng kanyang itinayo. Ano ang dapat nating gawin susunod? Tanong ni Bella. Puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kailangan natin ng isang malinaw na hakbang, sagot ni Leandro. Hindi maaaring patuloy na manipulahin ang lahat ng tao sa media. Kailangan mong gawin ni Marco ang isang bagay upang ilantad ang katotohanan sa huling pagkakataon, anuman ang halaga. Kabanata 15, Huling paraan. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagsagawa sina Bella at Marco kasama si Leandro ng mas malalim na pagsisiyasat sa mga transaksyon at maitim na pakana ng pamilya Santos. Nakakolekta sila ng maraming mahahalagang dokumento, kabilang ang mga larawan, video, at lihim na dokumento na maaaring magbunyag ng mga pakana ng pamilya Santos. Sa wakas, nagpasya silang mag-organisa ng isang pampublikong press conference upang ilantad ang lahat ng katotohanan. Ito ang magiging pinakamahalagang hakbang sa laban na ito. Alam ni Bella na maaari itong magdulot ng malaking kaguluhan sa lipunan, ngunit ito rin ang tanging pagkakataon niya upang itulak ang pamilya Santos at ang mga puwersa sa likod nila.
Nakatayo si Bella sa silid ng pagpupulong, naghahanda para sa paghaharap na ito. Maliwanag ang mga ilaw sa entablado, ngunit sa kanyang puso, ang lahat ay balot sa dilim ng pag-aalala at determinasyon. Nakatuon sa kanya ang lahat ng tao sa silid, naghihintay ng unang pahayag. Nagsimula si Bella sa isang tanong na puno ng bigat, ilan pang sakit ang naidulot ng pamilya Santos at ang mga lihim na relasyon na kanilang binuo sa loob ng mga dekada sa lipunan na ito. Ipinagpatuloy niya ang pagbubunyag ng mga lihim tungkol sa mga malabong transaksyon, mga kilos ng korupsyon, at mga panloloko na isinagawa ng pamilya Santos. Hindi lamang siya nagsalita tungkol sa mga nangyari, kundi itinuro rin niya ang mga taong sinira ng pamilya Santos. Kabanata 16, walang takas na daan ang press conference ay nagdulot ng kaguluhan at nagpayanig sa buong bansa. Agad na tumugon ang pamilya Santos. Si Gabriel, sa tulong ng kanyang mga kaalyado sa mundo ng politika, ay nagsimulang itulak ang isang kampanya para sirain si Bella at ang kanyang mga kaalyado. Ang mga banta ay ipinadala sa mga taga-suporta ni Bella, at nagsimula silang makaramdam ng panganib. Ngunit hindi na umurong si Bella. Kahit na napaliligiran siya ng mga makapangyarihang kaaway, patuloy pa rin siyang nagpumilit na ituloy ang laban, dahil alam niyang tanging ang pagbagsak sa pamilya Santos ang makakapagpalaya sa kanya. Gayunpaman, isang maling hakbang ang maaaring magwakas sa lahat sa sakit. Kabanata 17, ang pagtugon matapos ang pampublikong press conference. Alam ni Bella na lumikha siya ng isang malakas na alon sa lipunan, ngunit kasabay nito, isang bagyong pampulitika at panlipunan ang hindi maiiwasan. Ang pamilya Santos ay hindi lamang tumugon sa pamamagitan ng pagbubulaan sa reputasyon ni Bella, kundi nagsimula na rin silang gumamit ng lahat ng mapagkukunan upang atakehin siya mula sa lahat ng panig. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Bella. Napagtanto na niya na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagharap kina Gabriel at Don Antonio Santos kundi pati na rin isang ganap na laban, kasama ang mga makapangyarihang puwersa sa likod nila. Inihanda niya ng mabuti ang lahat ng kanyang hakbang, at alam na niya na ito na ang tamang panahon upang ipagpatuloy ang pagpapalawak ng kanyang estratehiya. Nakipag-ugnayan si Bella kina Leandro at Marco, na humihiling sa kanila na magkita sa isang lihim na lugar upang planuhin ang susunod. Kailangan nilang hanapin ang huling kahinaan ng pamilya Santos at gamitin ito bilang isang tiyak na atake. Si Leandro, kasama ang kanyang malawak na relasyon sa media at politika, ay nakahanap ng isang mahalagang impormasyon. Isa sa mga pampulitikang alyansa ng pamilya Santos ay nahaharap sa isang napakalaking iskandalo sa pananalapi. Ito ang pagkakataon nila upang salakayin. Iminungkahi ni Leandro, kung may lalantad natin ang relasyon sa pagitan ng pamilya Santos at ang iskandalo sa pananalapi, maaari nating mawala sa kanila ang lahat ng kredibilidad sa mata ng publiko. Ito ay magpapahina sa kanilang kapangyarihan kaagad. Pagkatapos mag-isip, tumango si Marco. Maaari nating gamitin ang mga dokumento at katibayan na nakolekta upang iugnay ang mga ito sa iskandalo sa pananalapi. Ang isang malakas na atake sa pamilya Santos ay magdudulot ng pagkawala ng kanilang kontrol. Nagpas siyang isakatuparan ni Bella ang planong ito. Ito ang magiging desisyon, ngunit kung magtatagumpay, babaliktarin nito ang lahat. Hindi lamang para sa pamilya Santos kundi pati na rin sa buong sistemang pampulitika na nagpoprotekta sa kanila. Kabanata 18, mapanganib na sitwasyon ng gabing iyon, habang naghahanda sina Bella at Marco para sa kanilang pinakamalaking hakbang, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag. Sa kabilang linya ay si Gabriel Santos. Isabela, sa tingin ko, oras na upang muli tayong mag-usap. Sabi ni Gabriel, malamig ang kanyang boses tulad ng dati. Akala mo ba mananalo ka sa akin? Ginugulo mo ang lahat, at hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Naramdaman ni Bella ang hamon sa mga salita ni Gabriel. Alam niyang nararamdaman niyang nanganganib siya at hindi na makontrol ang lahat tulad ng dati. Ngunit hindi na natakot si Bella. Determinado siyang sumagot, Gabriel, hindi na ako natatakot sa iyo.
Gagawin ko ang lahat upang ilantad ang pamilya Santos, at walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Naging tense ang boses ni Gabriel, mag-ingat, Isabela. Hindi mo maaaring laruin ang larong ito sa akin. Ang ginagawa mo ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan na hindi mo may isip. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli, sagot ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Alam niya na ang paghaharap na ito ay walang balik. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang magpatuloy, kahit na humaharap sa hindi inaasahang panganib. Kabanata 19, paghaharap sa dilim. Ang laban sa pagitan ni Bella at ng pamilya Santos ay lalong tumindi. Umabot ang lahat sa punto kung saan nagpasya si Bella na mag-organisa ng isang espesyal na press conference, kung saan isisiwalat niya ang lahat ng katibayan na nakalap niya tungkol sa mga ilegal na gawain ng pamilya Santos at ang kanilang relasyon sa iskandalo sa pananalapi. Ito ang magiging huling laban, kung saan ilalantad niya ang lahat at hindi hahayaan na may sino mang pumanig ng katotohanan. Nang magsimula ang press conference, nakatayo si Bella sa entablado, kaharap ang isang madla ng mga reporter at media, nararamdaman ang excitement sa kanyang dibdib. Pero alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Kailangan niyang gawin ang lahat upang siguraduhin na magbabayad ang pamilya Santos sa kanilang mga krimen. Magandang araw po sa inyong lahat, ako po si Isabela Santos. At ngayon, hindi ko lang pag-uusapan ang aking pamilya. Pag-uusapan ko ang mga lihim na tinago nila sa loob ng maraming taon, ang mga ilegal na transaksyon, ang mga ilegal na gawain na ginawa nila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Panimula ni Bella, matatag ang kanyang boses. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakita ng mga dokumento, video clip, at larawan na kanyang nakalap, mula sa mga lihim na tawag hanggang sa mga malabong kontrata sa negosyo sa mga organisasyon ng krimen. Bawat katibayan na inilalabas niya ay inilulubog ang pamilya Santos sa putik ng kasalanan. Ang pamilya Santos ay hindi lamang mga taong nagmamanipula sa lipunan. Sila ay mga manloloko, mga taong sumire sa buhay ng libu-libong inosenteng tao. Hindi na ako natatakot sa kanila, at hindi ko sila hahayaang makatakas sa krimen na ito. Nang tapusin ni Bella ang kanyang talumpati, naging tensyonado ang kapaligiran sa press conference. Ang mga reporter, publiko, at mga taong may kapangyarihan sa lipunan ay hindi makapaniwala na ang pamilya Santos ay sangkot sa mga seryosong iskandalo. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan at talakayan sa lahat ng dako. Kabanata 20, ang pagbagsak kaagad matapos ang press conference, nagsimula ng magbago ang lahat. Hindi maaaring talikuran ng publiko ang katotohanan, at nagsimula ng harapin ng pamilya Santos ang walang tigil na alon ng kritisismo. Ang mga kasosyo sa negosyo at mga politiko na konektado sa kanila ay nagsimula ng lumayo. Ang mga bagay na sinubukan ng pamilya Santos na itago sa loob ng maraming taon ay naisiwalat. Gayunpaman, ang pagbagsak ng pamilya Santos ay hindi ang katapusan. Alam ni Bella na, bagaman malapit na ang hustisya, kailangan pa rin niyang harapin ang isang huling laban, ang pagharap kay Gabriel at ang mga taong nasa likod niya. Hindi lahat ay hahayaan siya matapos ang mga nangyari. Kabanata 21, bigla ang atake ng tila nasa tamang landas na ang lahat, nakatanggap si Bella ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Leandro. Ang kanyang boses ay medyo nagmamadali at tense, na nagdulot kay Bella na maramdaman na may hindi tama. Bella, kailangan mong mag-ingat. Naghahanda ang pamilya Santos ng isang biglaang atake. Kagaya ko lang natanggap ang impormasyon na nagpaplano si Gabriel na tumugon sa isang malawakang kampanya sa media, at hindi lamang yun, gumagamit pa sila ng mga kriminal na puwersa upang takutin ang mga taong konektado sa iyo, sabi ni Leandro, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Naramdaman ni Bella ang panganib mula sa mga salitang ito. Hindi pwedeng hayaan na lang na dumaan ang lahat ng ganito kadali. Alam niyang hindi basta-basta natatalo ang pamilya Santos. Kahit na nawala na sila ng kredibilidad sa lipunan, ngayon naman gagamitin nila ang lahat ng paraan upang mabawi ang kapangyarihan. Leandro, hindi ako si Suko.
Sobra na tayong lumayo para bumalik, sagot ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 22, huling paglaban. Ang biglaang atake ni Gabriel at ng pamilya Santos ay lalong nagpatindi sa sitwasyon. Habang naghahanda si Bella at ang kanyang grupo para sa pagtugon, sinimulan na ni Gabriel ang kampanya sa media at tinakat ang mga saksi, maging ang mga taong tumulong kay Bella. Kasabay nito, nakatanggap si Bella ng impormasyon na sinusubukan ni Carlos de la Cruz na mag-pressure sa mga mataas na opisyal sa gobyerno upang pigilan si Bella na isapubliko ang mga dokumento. Gusto nilang patahimikin ang lahat ng may koneksyon sa iskandalo ng pamilya Santos. Ang sitwasyon ngayon ay hindi na lamang tungkol sa laban ni Bella kundi ang laban ng buong lipunan. Nagsimulang malinaw na makita ng mga tao sa paligid ang korupsyon at ang mga madilim na pakana na tinatago ng pamilya Santos sa loob ng maraming taon. Ngunit ang paglaban ng pamilya Santos ay hindi rin gaanong kalupit. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Muling tumawag si Gabriel kay Bella. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagbabanta. Hindi sisuko ang pamilya ko. Naglalaro ka ng isang mapanganib na laro, Isabela. Hindi sa iyo ang larong ito, sagot ni Bella, puno ng hamon ang kanyang boses. Hindi mo na makontrol ang lahat. Ilalabas ko ang lahat ng lihim ng pamilya mo. Ang determinasyon ni Bella ay tila umabot na sa tugatog. Nauunawaan niya na hindi na siya maaaring tumigil, hindi na maaaring bumalik. Minsan na niyang sinimulan ang laban na ito, hindi siya titigil hanggat hindi nagbabayad ang pamilya Santos para sa lahat ng kanilang nagawa. Kabanata 23, pakana at halaga. Ang plano ni Bella ay lalong naging masalimuot nang mapagtanto niya na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay maaaring hindi lubos na panig sa kanya. Isa sa mga miyembro ng grupo ni Bella, isa sa kanyang mga pangunahing kasosyo sa laban na ito, ay natuklasang may koneksyon sa isang pakana ng pagtataksil. Sa isang lihim na pagpupulong, si Andres, isang dating kaibigan at isa sa mga tumulong kay Bella na mangolekta ng ebidensya, ay binili ng pamilya Santos. Tumanggap siya ng pera mula sa kanila upang saksakin sa likod si Bella at magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang mga plano. Hindi lamang ito nagdulot ng sakit kay Bella, ngunit kinailangan rin niyang harapin ang isang mapanganib na sitwasyon. Paano mo nagawa yun? Ikaw ang taong pinagkatiwalaan ko, sabi ni Bella, puno ng pagkadismaya ang kanyang boses nang harapin si Andres. Pasensya na, Isabela, sabi ni Andres, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Masyadong makapangyarihan ang pamilya Santos. Wala akong ibang magagawa, pero hindi ako maaaring bumalik, hindi na kita kayang saktan pa. Kahit na nagtaksil si Andres, alam ni Bella na ito ay bahagi ng laban. Hindi niya hahayaan ang pagtataksil na pigilan siya. Bumalik siya sa kanyang plano, naghahanda na pumasok sa isang huling paghaharap sa pamilya Santos. Kabanata 24, gabi ng Pasya. Nakahanda na ang lahat para sa huling paghaharap. Sina Bella, Marco, Leandro, at ang mga kaalyado ay nag-organisa ng isang tiyak na pag-atake sa pamilya Santos. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila gagawing malinaw ang mga krimen ng pamilya Santos kundi ipapasok din sila sa bilangguan. Nang gabing iyon, isang live na press conference ang ginanap. Ito ang huling pagkakataon para kay Bella na ilantad ang lahat at ilabas ang pamilya Santos sa liwanag. Nagpasya siyang hindi lamang harapin si Gabriel kundi maging kay Don Antonio Santos ang taong nasa likod ng lahat ng madilim na pakana. Tumindi ang tensyon nang umakyat si Bella sa entablado, kung saan naghihintay ang libu-libong tao at reporter. Naghanda siya ng isang kumpletong dokumento, kasama ang lahat ng katibayan at video na kailangan upang ilantad ang katotohanan. Marami na kayong narinig tungkol sa pamilya Santos, tungkol sa mga bagay na gusto nilang paniwalaan ninyo. Pero ngayon, sasabihin ko ang totoo tungkol sa kanila, panimula ni Bella. Tiyak ang kanyang boses, walang bakas ng takot. Nang ipresenta niya ang mga video at dokumento tungkol sa mga lihim na gawain ng pamilya Santos, ang lahat ng lihim ay naibunyag.
Hindi mapabulaanan ni Gabriel at Don Antonio ang mga krimen na ginawa ng kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Kabanata 25, Bagong buhay. Pagkatapos ng press conference, hindi nakatakas ang pamilya Santos sa kaparusahan. Nakialam ang mga awtoridad, at nagsimula ring umurong ang mga kaalyado sa mundo ng politika. Arestado sina Gabriel at Don Antonio, at kinumpiska ang mga ari-arian ng kanilang pamilya. Wala ng kapangyarihan, wala ng reputasyon, bumagsak ang pamilya Santos. Sa tulong ni Marco at Leandro, hindi lamang nakamit ni Bella ang kanyang kalayaan kundi tinulungan din ang mga biktima ng pamilya Santos. Naging simbolo siya ng katatagan, isang patunay na ang isang tao ay maaaring ipaglaban ang hustisya at baguhin ang kanyang kapalaran. Sa wakas, hindi na kailangan ni Bella na mabuhay sa dilim ng pamilya Santos. Nagsimula siya ng isang bagong buhay, kung saan kaya niyang muling makuha ang kanyang kalayaan at mabuhay ng naaayon sa mga halaga na palagi niyang pinaniniwalaan. Kabanata 26, Ang mga multo ng nakaraan. Bagaman naibagsak na ang pamilya Santos, hindi maiwasan ni Bella ang mga multo ng nakaraan na humahabol sa kanya. Kahit na napanalunan niya ang laban sa pamilya Santos, ang mga pinsala sa nakaraan ay patuloy pa ring nagpapahirap sa kanya araw-araw. Sa bawat pagkakataon na tumitingin siya sa salamin, nararamdaman ni Bella ang kalungkutan at sakit na pinagdaanan niya. Ang mga taon na nabuhay sa ilalim ng pang-aapi at pang-aabuso ay nagpatatag sa kanya, ngunit kasabay nito, naging sanhi rin ng pagdurusa sa kanyang puso. Napagtanto niya na kahit na naisiwalat na ang pamilya Santos, hindi pa rin siya tuluyang nakakatakas sa kanilang anino. Isang araw, habang nililinis ni Bella ang mga lumang dokumento sa kanyang opisina, nagkataong nakita niya ang isang liham na itinago sa kanya ng pamilya Santos sa loob ng maraming taon. Ito ay isang liham mula kay Don Antonio Santos, ama ni Gabriel, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa pamilya. Ang liham na ito ay naglalaman ng mga salitang puno ng kapangyarihan, na humihiling kay Bella na magpasalamat dahil sumali siya sa pamilya Santos at tanggapin ang isang buhay na puno ng kapangyarihan at ambisyon. Tumindi ang galit sa puso ni Bella habang binabasa ang mga salitang iyon. Ito ay isang paalala kung paano siya kontrolado ng pamilyang ito, at nagdulot ito sa kanya na hindi niya makalimutan ang lahat ng nangyari. Itinapon niya ang liham sa apoy, na pinapanood itong unti-unting masunog. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Bella na ang kanyang nakaraan ay palaging magiging bahagi ng kanyang pagkatao, at upang tunay na lumaya, kailangan niyang harapin ang mga sakit na iyon. Kabanata 27, Isang di inaasahang pagkikita. Habang sinusubukan ni Bella na humanap ng paraan upang sumulong, isang araw, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Marco. Tumawag siya upang ipabatid na may isang mahalagang pagpupulong sa ilang tao sa mundo ng politika, at gusto nilang sumali si Bella sa isang bagong proyekto. Ang proyektong ito ay may kaugnayan sa pagtulong sa mga biktima ng iba pang mga pamilya ng negosyante, na kinailangan ding pagdaanan ang mga pakana na tulad ng pamilya Santos. Bagaman nakapagtiis na si Bella ng labis, alam niya na ito na ang pagkakataon upang tumulong sa iba at hindi hayaan ang mga pamilya ng negosyante na patuloy na manipulahin ang buhay ng mga inosenteng tao. Nagdesisyon si Bella na sumali sa proyektong ito, hindi lamang upang makahanap ng pagpapagaling sa kanyang sarili kundi upang ipaglaban rin ang isang lipunan na mas makatarungan. Nang dumating sa pagpupulong, nakilala ni Bella si Rafael Alvarez, isang politiko na may malaking impluwensya at siyang namunguna sa proyekto. Si Rafael ay isang batang lalaki, masigasig at may malakas na ideyal tungkol sa pagtatayo muli ng isang mas makatarungang sistema ng politika. Narinig niya ang tungkol kay Bella mula sa mga taong sumuporta sa kanya at naniniwala na siya ang taong makakatulong sa kanya sa pagbabago ng politika ng Pilipinas. Isabella, alam kong marami ka ng pinagdaanan na masasamang bagay, ngunit alam ko rin na ikaw ang taong may lakas upang baguhin ang bansang ito. Ang proyekto namin ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa mga pamilya ng negosyante,
kundi pati na rin ang paglikha ng isang sistema kung saan ang hustisya ay tunay na naisa sa katuparan, sabi ni Rafael, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Bella si Rafael, nararamdaman ang katapatan at pagmamahal sa kanyang mga salita. Ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Nagpasya siyang sumali sa proyektong ito, hindi lamang upang harapin ang nakaraan kundi upang lumikha rin ng isang mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Kabanata 28, hindi pa tapos ang laban sa bagong proyekto, sinimulan ni Bella ang isang ganap na kakaibang paglalakbay, puno ng hamon ngunit puno rin ng pag-asa. Nakipagtulungan siya kay Rafael at sa iba pang mga kasosyo upang bumuo ng isang organisasyon laban sa korupsyon at mga pamilya ng negosyante, na tumutulong sa mga mahihirap na mamamayan at inaapi sa lipunan. Bawat hakbang ay isang laban hindi lamang para sa hustisya kundi pati na rin sa muling pagkabuhay ng kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na bumagsak na ang pamilya Santos, hindi lahat ng mga pamilya ng negosyante ay sumuko. Ang mga lihim na puwersa sa lipunan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang protektahan ang kanilang kapangyarihan. At napagtanto ni Bella na ang laban na ito ay hindi kailanman natatapos, binabago lamang nito ang anyo. Hindi mo maaaring baguhin ang mundong ito sa isang proyekto lang, Isabela. Ang mga taong tulad namin ay palaging maghahanap ng paraan upang mapanatili ang kapangyarihan. Isang lalaki sa gobyerno ang nagsabi kay Bella sa isang lihim na pagpupulong. Ang lalaking ito, bagaman hindi nagpahayag ng kanyang pangalan, ay isa sa mga kahangahangang kalaban na kailangan harapin ni Bella sa mga susunod na panahon. Alam niya na ito ay isang pangmatagalang laban, isang laban na hindi niya kailanman maaaring matalo. Dahil ngayon, hindi lamang lumalaban si Bella para sa paghihiganti, kundi pati na rin para sa katarungan at kinabukasan ng buong bansa. Kabanata 29, bagong kinabukasan. Bagaman kinailangan pa ring harapin ni Bella ang maraming hamon, naramdaman din niya na nagsisimula na siyang gumawa ng isang malaking bagay. Ang proyektong ginawa niya kasama si Rafael ay lalong sinusuportahan ng maraming tao. Ang mga mahihirap na mamamayan, ang mga biktima ng mga pamilya ng negosyante, ngayon ay may pagkakataon upang tumindig at lumaban para sa hustisya. Kasama sina Marco, Leandro, at ang kanyang mga kasamahan, hindi lamang itinayo muli ni Bella ang kanyang buhay kundi lumikha rin siya ng isang malakas na kilusan upang protektahan ang mga halaga na ipinagpalit niya ng labis upang makuha. Kabanata 30, pagbabago mula sa nakaraan. Bagaman nagtagumpay si Bella sa pagwawasak sa imperyo ng pamilya Santos at pagtulong sa mga mahihina, hindi niya maiwasan ang pakiramdam ng pagkakahumaling sa nakaraan. Ang mga taon na nabuhay sa pagdurusa sa kamay ni Gabriel at ng pamilya Santos ay hindi maaaring basta-basta kalimutan. Sinimulan niyang hanapin ang paraan upang harapin ang mga alaala na nakakulong sa kanyang isipan. Isa sa mga paraan na pinili ni Bella ay ang pagsali sa mga seminar ng pagbabahagi tungkol sa kaligtasan, kung saan ang mga taong nagdaan sa karahasan sa tahanan at korupsyon ay maaaring magkita, magbahagi ng kanilang mga kwento at suportahan ang isa't isa. Sa mga pagpupulong na iyon, nakilala ni Bella si Alisa, isang babaeng malakas at matapang, na nadaig ang mga katulad na pagsubok. Si Alisa ay isang malaking inspirasyon kay Bella, dahil sa kanyang lakas at kung paano niya nadaig ang mga sakit sa nakaraan upang itayo muli ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Bella, hindi kailanman tuluyang mawawala ang nakaraan, ngunit maaari mong matutunan kung paano mamuhay kasama nito. Huwag hayaang idikta nito ang buhay mo. Ang mga salita ni Alisa ay nagdulot kay Bella na mag-isip ng malalim. Napagtanto niya na kahit na bumagsak na ang pamilya Santos, kailangan niyang magpatuloy na sumulong nang hindi hinahayaan ang mga multo sa nakaraan na pigilan siya. Narito ang pagsasalin sa Filipino mula sa puntong iyan, Kabanata 31, bagong kinabukasan para sa Maynila. Kasama sina Rafael at ang kanyang mga kasama, ipinagpatuloy ni Bella ang kanyang trabaho sa proyektong katarungan. Batid niyang upang baguhin ang lipunan, hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Nandyan pa rin ang sistemang kurakot,
at pinapanatili pa rin ng ibang mga pamilya ng negosyante ang kanilang impluwensya. Upang tunay na makagawa ng pagbabago, nagpasya si Bella na palawakin ang kanyang organisasyon sa ibang mga lugar sa Maynila, kung saan makakahanap ng tulong ang mahihirap na mamamayan at ang mga biktima ng lipunan. Nag-organisa siya ng mga seminar, nagsanay ng mga lider ng komunidad upang tulungan silang labanan ang mga paghihirap sa kanilang buhay at ilantad ang mga inhustisya sa lipunan. Hindi madali ang trabaho ni Bella, at madalas siyang humaharap sa pagtutol mula sa mga taong may kapangyarihan. Gayunpaman, sa tuwing nakikita niya ang maliliit na pagbabago sa komunidad, nararamdaman niyang tama ang kanyang piniling landas. Isang araw, habang nakatayo si Bella sa isang pulong kasama ang kanyang mga kasama, tiningnan siya ni Rafael at sinabi, "Nagawa mo ang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Binabago natin ang bansang ito." Ngumiti si Bella, nararamdaman ang pagmamalaki ngunit alam din na hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Mayroon pa tayong mahabang lakbayin sa hinaharap. Ngunit naniniwala ako na kaya natin itong gawin, sagot niya. Kabanata 32, Bagong relasyon. Habang umuusad ang trabaho, sinimulan din ni Bella na maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang sarili. Hindi na siya ang mahinang babae, takot at inaapi sa pamilya Santos. Natagpuan niya ang kanyang sariling lakas at nagpasya na ang pag-ibig at personal na buhay ay mahalaga rin. Ang relasyon sa pagitan ni Bella at Marco ay unti-unting naging mas malapit. Kahit na pareho silang nagdaan sa maraming pagkalugi at pagdurusa, natanto nilang hindi maaaring tanggihan ang damdamin sa pagitan nila. Ang mga pagkakataon na magkasama silang nagtatrabaho, na nagbabahagi ng mahihirap na sandali ay lumikha ng isang espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Si Marco ay palaging nasa tabi ni Bella, hindi lamang bilang isang kasamahan kundi bilang isang tunay na kaibigan. Isang araw, habang nakatayo sila sa balkonahe na nakatanaw sa lungsod ng Maynila, tiningnan ni Marco si Bella at sinabi, "Alam kong matagal kang nakipaglaban upang mahanap ang iyong kalayaan. Ngunit nagawa mo ito, at palagi rin akong nandito para sa iyo." Naramdaman ni Bella ang isang mainit na kagalakan sa kanyang puso. Alam niya na kahit na maraming hamon ang nasa unahan, sa suporta ni Marco at ng kanyang mga kasama, hindi na niya kailanman kailangang harapin ang mga paghihirap ng mag-isa. Kabanata 33, Pagharap sa bagong katotohanan. Bagaman nagtagumpay si Bella sa laban-laban sa pamilya Santos at itinayong muli ang kanyang buhay, kailangan pa rin niyang harapin ang mga hamon mula sa mga taong gustong panatilihin ang kapangyarihan sa dilim. Isang araw, nakatanggap si Bella ng isang nakababahalang balita. Si Carlos de la Cruz, ang taong hinarap niya sa nakaraan, ay bumabalik at sumali sa isang grupo ng iba pang mga pamilya ng negosyante, na nagpapatuloy sa pakana upang kontrolin ang politika at ekonomiya ng bansa. Bella, hindi natin maaaring hayaan ang mga taong tulad ni Carlos na patuloy na gumawa ng gulo, sabi ni Marco, puno ng pag-aalala ang kanyang boses nang marinig ang balita mula sa mga tao sa organisasyon. Tiningnan ni Bella si Marco, nararamdaman ang tensyon sa hangin. Alam niya na hindi pa tapos ang laban na ito. Wala na ang pamilya Santos, ngunit patuloy pa ring naghahanap ng paraan ang mga lihim na puwersa sa lipunan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kailangan natin silang harapin muli, sagot ni Bella, matatag ang tingin. Hindi kailanman mura ang halaga ng kalayaan, at hindi ko sila hahayaang manalo. Kabanata 34, Laban sa loob. Bagaman nagtagumpay si Bella sa pagbubunyag ng pamilya Santos at pagtatayo muli ng isang pundasyon ng hustisya, hindi siya maaaring maging kampante. Si Carlos de la Cruz at ang iba pang mga pamilya ng negosyante ay tahimik pa ring naghahanap ng paraan upang bumalik, na nagmamanipula at nagkokontrol sa mga puwersa sa lipunan. Kahit na marami na siyang nagawa, napagtanto ngayon ni Bella na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapabagsak ng isang pamilya, kundi isang pangmatagalang laban upang baguhin ang sistema. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Bella sa opisina, tinawagan siya ni Marco at nagpabatid ng isang nakakabahala balita. "Bella,
Kay tatanggap ko lang ng impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang source na bumubuo si Carlos ng isang bagong alyansa kasama ang mga pangunahing tao sa mundo ng politika at ekonomiya. Nagpaplano silang ibagsak ang lahat ng ating itinayo. Binalot ng pag-aalala si Bella, ngunit hindi niya pinayagan ang sarili na bumigay. Tiningnan niya si Marco, matatag ang kanyang mga mata. Kailangan natin silang harapin muli, Marco. Hindi natin sila maaaring hayaang bawiin ang lahat. Kasama ang kanyang mga kasamahan, sinimulan ni Bella na muling buuin ang kanyang plano, sa pagkakataong ito hindi lamang upang protektahan ang kanyang nakamit kundi upang ipaglaban rin ang pagpapanatili ng pagbabago sa lipunan. Bawat desisyon ay naging mas mahalaga kaysa dati, at ang bawat hakbang niya ay kailangang kalkulahin ng mabuti. Kabanata 35, Lihim na alyansa upang labanan ang mga puwersang nagpapakanang sirain ang gawaing pagbabago sa lipunan na kanyang itinayo, nagpa siya si Bella na humanap ng isang bagong alyansa. Ang mga taong hindi niya maisip na magiging kaalyado, ngayon ay ang mga taong makakatulong sa kanya upang harapin si Carlos at ang iba pang mga pamilya ng negosyante. Isa sa mga kaalyado na nagpa siya si Bella na kunin ay si Rafael Alvarez, na dating isa sa mga pinakamalaking kalaban ng pamilya Santos sa nakaraan, at ngayon ay naging isang mahalagang kasama sa laban. Nagdala si Rafael ng malawak na relasyon sa mundo ng politika, at alam din niya kung paano gagamitin ang kanyang impluwensya upang ilabas ang mga taong may kapangyarihan. Bella, hindi natin maaaring talunin si Carlos at ang mga pangunahing tao sa dilim sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga lumang estratehiya. Sa pagkakataong ito, kailangan nating lumikha ng isang bagong alon, sabi ni Rafael habang magkasama silang nakaupo upang pag-usapan ang susunod na plano. Kailangan natin ng suporta mula sa mga internasyonal na organisasyon, mga taong may impluwensya at makakatulong sa ating mag-imbestiga ng mga lihim na gawain ng mga pamilya ng negosyante na ito. Tiningnan ni Bella si Rafael, nauunawaan na ang laban ay hindi lamang isang panloob na problema, ngunit naging isang pandaigdigang problema. Ang sistemang kurakot ay hindi lamang nakaaapekto sa bansa kundi nakaaapekto rin sa mga internasyonal na organisasyon. Alam niyang upang magbago, kakailanganin niya ng higit pa sa mayroon siya ngayon. Kakailanganin niya ng matinding suporta mula sa mga internasyonal na kasosyo at mga tao sa pandaigdigang komunidad. Kabanata 36, Gawaing lawa ng kapangyarihan. Bagaman may mahahalagang alyansa na, patuloy na nakakaramdam ng tensyon si Bella sa pag-alam na ang mga kaaway sa dilim ay tahimik pa ring sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Si Carlos de la Cruz, kasama ang kanyang network ng kapangyarihan at impluwensya sa politika, ay hindi madaling tanggalin. Nagtayo siya ng isang sistema ng gawaing lawa ng kapangyarihan kung saan sa tuwing gumagawa si Bella ng isang galaw, tutugan siya sa pamamagitan ng malupit at mapanganib na mga taktika. Isang umaga, nakatanggap si Bella ng isang balita na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Sinimulan ni Carlos ang isang bagong kampanya ng paninirang puri, na nakatuon sa pagpapababa ng kredibilidad ni Bella sa komunidad. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa mga paraan ng media, na nagpapahiwatig na si Bella ay isang tagapagmana ng isa pang imperyo ng negosyante, na hindi siya malinis at ginagawa lamang niya ang lahat para sa personal niyang kapakanan. Agad siyang tinawagan ni Marco. Bella, hindi natin maaaring hayaan ang mga tsismis na ito na makaapekto sa ating estratehiya. Kung hindi tayo kikilos kaagad, mawawala sa atin ang lahat. Ngunit hindi nataranta si Bella. Nagtiis na siya ng mga tsismis at paninirang puri sa nakaraan. Gagamitin natin mismo ang impormasyon na sinusubukan ni Carlos na suran ako upang ilantad siya. Hindi natin hahayaang itulak tayo sa isang patay na sulok. Sa determinasyong iyon, sinimulan ni Bella at Marco na maghanda para sa isang kampanya ng media, na naglalantad ng lahat ng pakana ni Carlos at mga pamilya ng negosyante na tahimik na sinusubukan na manipulahin ang lipunan. Ito ay magiging laban hindi lamang sa legal na aspeto kundi pati na rin sa harapan ng opinyon ng publiko.
Kabanata 37, mula sa katarungan hanggang sa tagumpay ang mga sumunod na linggo ay naging sobrang tensyonado habang patuloy na itinutulak ni Bella at Marco ang kampanya ng media. Naghanda silang mabuti sa bawat detalye, na nagbibigay ng matibay na ebidensya tungkol sa mga aktibidad ng krimen ni Carlos at mga pamilya ng negosyante. Ginamit nila ang mga lihim na dokumento upang ilabas ang mga taong ito sa liwanag, at sa pagkakataong ito, tumayo ang mga kaalyado ni Bella upang suportahan siya sa laban para sa hustisya. Sa wakas, nagsimulang lumitaw ang katotohanan, at hindi na maitago ng mga puwersa sa dilim ang kanilang mga krimen. Nagsimulang unti-unting bumagsak ang sistemang politika nang malantad ang mga opisyal at politiko na may koneksyon sa mga pamilyang ito ng negosyante. Nagsimula nang makialam ang mga internasyonal na organisasyon upang mag-imbestiga, at kinailangan harapin ni Carlos de la Cruz kasama ang kanyang mga kasabwat ang isang malawakang pagsisiyasat. Kabanata 38, mga huling hakbang sa unang tagumpay sa kamay, hindi nakaramdam ng ginhawa si Bella. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang isang beses na tagumpay. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa walang hanggang pagbabago, isang makatarungang lipunan na walang bakas ng mga pamilya ng negosyante na nagmamanipula. Habang nakatayo siya sa balkonahe, na nakatanaw sa lungsod ng Maynila kasama ang mga gusaling maliwanag, nagtaka si Bella kung magbabago ba ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi kailanman magiging madali ang buhay na ito. Nadaig na niya ang maraming hamon, at magpapatuloy siya na ipaglaban ang hustisya, para sa mga taong inaapi. Bagaman may mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagod, hindi tumitigil ang determinasyon ni Bella. Bawat hakbang, bawat tagumpay ay nagdadala ng bagong pag-asa. Balang araw, alam niyang tunay na magbabago ang lipunan, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para sa lahat ng nakipaglaban para sa isang buhay na malaya at makatarungan. Kabanata 39, Bagong buhay at mga patibong. Bagaman nailabas na ang pamilya Santos sa liwanag at ang ilang taksil sa gobyerno ay naalis na, hindi nagiging madali ang buhay ni Bella. Alam niyang hindi sisuko ang mga taong tulad ni Carlos de la Cruz, at patuloy na naghahanap ng paraan ang mga lihim na puwersa sa lipunan upang mapanatili ang kanilang kontrol. Ngayon, sa papel ng isang lider sa kilusan ng hustisya, kinailangan na naman harapin ni Bella ang mga kontradiksyon sa loob ng mga organisasyon na kanyang pinamumunuan. Ang mga desisyon na ginagawa niya ay hindi lamang nakaaapekto sa kanyang sarili kundi nakaaapekto rin sa libu-libong tao na sinusubukan niyang tulungan. Isang araw, habang nakaupo si Bella sa opisina, pumasok si Leandro Reyes, seryoso ang mukha. "Bella, tatanggap ko lang ng balita mula sa isa sa aking mga dating kaibigan. Hindi lamang nananatili si Carlos sa dilim kundi nagpaplano rin siyang bumuo ng isang bagong organisasyon, mas malakas, at sa pagkakataong ito, maaaring hindi niya lamang gagamitin ang kapangyarihan kundi pati na rin ang ibang paraan, kabilang ang militar at ang mga puwersang armado." Nagdulot ito kay Bella ng isang panginginig sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ang mga taong may kapangyarihan tulad ni Carlos ay gagamit ng mga malalakas na paraan upang protektahan ang kanilang kapangyarihan. Kailangan nating maghanda para sa lahat ng sitwasyon. Kung gusto nila ng digmaan, kailangan natin silang harapin muli, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 40, ang laro ng kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Lalong napagtanto ni Bella na hindi lamang siya nakikipaglaban